Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong mga nangyaring Senate hearing sa Senado. Dalawa po yan, no? Yung isa, budget hearing ng inyong favorite Vice President na si Sara Itok-Itok Bokekeng Tamilmil Designated Takas Designated Gastador Duterte. Wala pong karpyo, hindi po mahalaga yung karpyo sa kanya. Di ba? Hindi naman sikat ang karpyo. Yan. At yung isa po, ayun namang si Senator Bato Oportunista ang Principal da Pancher de la Rosa. Kasi patuloy siyang nag-iimbestiga doon daw po sa overkill, no, in favor of Kojik and Kibuloy. Kasi po, dumalo po si Secretary Abalos ng DILG at nagkasalubong po ang Kojik lawyer at si Secretary Abalos. No, siyempre, si Bato, alam nyo naman, pag nagpapa-Senate hearing yan, no, hindi niya alam magpa-Senate hearing. Walang control, okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at sa mga kasama po natin sa live chat ng ating video premiere at live stream. Maraming salamat po, no, lalong-lalo na doon sa mga nag-aabang sa ating live stream. Mababago po ang ating oras, medyo mapapaaga po yan, no, except for the weekend. Kasi balik eskwela na po ang mga bata. Pero maraming salamat pa rin po at tayo po ay may isa shout out, yung ka-roommate ng anak ko diyan sa Davis area, sa Yolo County, sa Northern California, si Patrick Hidalgo. Nanonood po sila ng anak ko diyan sa kanilang malaking TV, sa kanilang apartment. Ay, salamat Patrick ha. O, baka malaman ng tatay mo, ingat-ingat, baka ikaw ay mapagalitan. This is a political vlog, no? No holds barred to dito. Makakarinig kayo ng pagmumura. Kung hindi po kayo sanay, alam nyo na ang gagawin. Ang mga minors, bawal po dito, no? At shout out po sa mga Filipino students na nandiyan po sa UC Davis, University of California, Davis. Maraming salamat po. Okay, ito po, umpisan na natin para hindi tayo humaba dito, no? Siguro ito, alam nyo naman na napanood nyo na sa inyong mga favorite vloggers and influencer at pinagpiestahan po nila. Kasama na rin ako sa ating LS kanina, yung almost 1 hour nating LS, no? Hindi ko napapakita siguro sa inyo yung video kasi alam ko na rin kung paano po sinoplak, no? Binoljak. Kumbaga mag-asawang sampal si Tamilmil, Sara Duterte. Kasi po, makikita nyo naman talaga ang pagiging immature. Ang akala niya nasa high school lang siya. Ang akala niya lahat ng sasabihin niya is magiging all hail Duterte na lahat sila. No. Not this time, freaking biatch. No. Hindi na to yung time nung tatay mo nung 2016 and 2022 na kung ano man ang sabihin ninyong mga dutae ay kakainin na lang ng mga minions ninyo. Hindi po. Hindi na ngayon. Nagising na po, no? Namulat na talaga ng husto o kaya nakawala sa pagkakabusal at pagkakapiring ang ating mga mambabatas. Yung sinasabi ko po, yung ine-echo ko, ine-echo rin yan doon ng mga isang mambabatas doon sa Congress TV kahapon. Panoorin ninyo, no? Tingnan ninyo, yung isa pong mambabatas doon, nakalimutan ko lang po ang pangalan. Pasensya na po, Kong ha. Sino ba yun? Check lang natin mga kababayan ha. Itong Congress TV na ito, ha? Kahapon po kasi, meron dyan nag-Congress TV sila kahapon no? Sino ba ito? Ito po. Si Representative Mohammed Khalid Dimaporo, ha?
Ito po si Representative Dimaporo, ha? Taga ano po yan, Lanao del Norte, 1st District Representative. At siya rin po ang chairmanship diyan sa mga kinatawan ng mga Muslim. Nabigla po ako sa sinabi niya, correct me if I'm wrong, Representative Dimaporo. Sabi niya, sa Marcos loyalist pala siya. Loyalista pala si Representative Dimaporo. At sinabi niya, isa sa mga nandyan kahapon na parte ng Kongreso ni Digong. Ibang-iba po ang leadership ng Congress during Digong's time sa panahon ngayon ni Pangulong BBM with his cousin na speaker. Kung yun noon, wala po eh. Wala silang magawa eh. Kasi they were controlled. Eh ngayon, transparency, you have the freedom, even the Makabayan Black. So ngayon po, itong mga mambabatas, pumapalag na sila. They speak their mind. Look at this Congress TV, no? Talagang sino ba siya? Wala na siya sa power eh. Magdadakdak ka man dyan, pero boboldyakin ka namin. Sinimulan ninyo eh. Di ba? O ngayon, nung tinatanong si Sara dito sa ulat ng GMA News Online, BP Sara Hontiveros, clash over politicizing of 2025 OBP budget. Yung po, gustong ipadama sa atin, ipakita sa atin ni Tamil Mil na yung pagtatanong, yung line of questioning ni Hontiveros about her particular book na pinag-aksayahan ng pera ng gobyerno, even though na walang bayad daw, pero ipiprinta pa rin. Sinong gagastos ng pag-iimprinta sa sarili mong libro na kayo ang nag-approve nung ikaw ay DepEd Secretary? Eh dapat yan, hindi na yan ipaprenta eh. Basura na lang yan eh. Huwag nyo nang budgetan. Magsasayang lang kayo ng pera kasi there's so many books about friendship. Ano? Ito ha, ito lang. Kaming mga nasa panel chair dati ng mga nagdi-depend ng kanilang thesis, yung mga seniors, yung mga gagraduate ng college o universities, ha? Tatanungin namin, what is the uniqueness of your study compared to the other mga well-known, nakilala na ng mga application? Ano? Ano pa ang mai-offer ninyong bago dito sa mga application na to? Bakit ka kailangan yung gawin ito? Ganun yan eh. Yun ang unang tanong eh. You have to depend it. Ayun lang naman ang tanong ni Hontiveros eh. Skip tayo dun sa libro. Bakit siya nagmaldita? Ha? Tinatanong lang ni Hontiveros. Ha? Bakit kinakailangan pondohan ang iyong libro ng 10 million pesos for distribution? Bakit? At ang tanong pa dito, bakit ikaw ang magdi-distribute? 'Di ba? Bakit gagawin ng OBP yan? Bakit hindi ibigay sa DepEd? 'Di ba? Probably the intention is good. Pero ang tanong dito, bakit kinakailangan sa'yo manggagaling ang budget na 10 million? 'Di ba? O ano ba nilalaman ng libro? Ano ang uniqueness niyan sa mga libro na naisulat na about friendship and betrayal? 'Di ba? Ano ang kapupulutang aral na bago diyan ng mga estudyante? 'Di ba? Eh doon pa lang pinakikilala mo na sarili mo eh. Ikaw ang namumulitika doon eh. 'Di ba? Dapat kung walang politika 'yon, sabihin mo lang, by Sara Duterte. Wala na nakalagay na DepEd Secretary, Office of the Vice President, wala nang ganon. 'Di ba? Kung para sa bata yan, nakita na kayo ng children's book na merong introduction? Wala. Yun lang mga talagang manuals na book. Tulad ng libro ko na puro computer books. Doon may mga introduction and preface. But look at the other books na for kids. Ha? O, tingnan nyo ha. Eh, ito. Libro ni Adam James. Ha? Ito po, hindi ko pinopromote yung libro, pero ito libro ni Adam James. Iniscan ko. Ito, pinapaliwanag lang yung level ng libro sa mga magulang. Okay? And, ayan, yung nag-author at nag-drawing. Yun lang sinabi nila. Oh, tapos yung dedication. Ha? Tignan ninyo.
Contents. After that, ayun na. Meron ba itong sinabi yung author ay ganito? Ang author ay MA, may PhD? Wala po. Wala po ako nakita. Oh, at the end of the book, that's it. Wala. Pero yung libro niya, sinasabi doon, nakita kong picture by Sara Duterte, Vice President, DepEd Secretary. Tama ba? So, anong pinupolitika? Ikaw ang namumulitika. Tapos, nung natanong ka, ano po ba, para po ba saan ba tong libro na to? Ang ginawa mo, nag-historian ka. Ikaw yung classic example na kung may nag-aaway, inuungkat mo yung nakaraan. Kaya nga tinawag kitang historian. Di ba? Ipinamamalita mo kung gaano kasalaula si Hontiveros. Ang tanong, kaibigan mo ba si Hontiveros? Hindi. Ang sabi mo pa nga dun, akala mo naman tutulungan ko siya, nangako ka. Pero sabi mo, hindi naman pala, hindi ka naman tumutulong sa tatay ko. O di ba nagsinungaling ka pa? Ayun ang gusto mong ipakita sa amin. Akala mo maganda yung kwento mo, pero bumalik sa'yo eh. Sinungaling ka eh. Di ba? Plastic ka. Yun po yun. Plastic ka na, sinungaling ka pa. Di ba huling-huli? Tapos ang gusto mo magkaroon ng utang na loob sa'yo si Hontiveros, hindi mo nga tinulungan. Kasi sabi mo, kumokontra siya sa tatay mo. Oh, di ba? Ang hirap naman. Napondohan yung libro mo na wala namang kwenta. What is the uniqueness na may offer mo para sa mga bata despite of the many books about relating to friendship and betrayal? Ano? Ano pinagkaiba niyan? Ano yung konteksto na bago? Wala. It's always the same. Diba? Ang binago mo lang yung larawan, ginawa mong anime, it's the same. Magbasa ka na lang ng Winnie the Pooh books. Magbasa ka na lang ng Felix the Cat. Ganon. Yung mga animated books. Diba? Wah. Pareho lang naman yan. O diba Winnie the Pooh books saka si Christopher Robbins, they're friends. Oh. So anong uniqueness? There's none. Ang ginawa mo lang, gusto mong sirain yung karakter ni Hontiveros. It will not happen. Kasi binoljak ka eh. Diba? Ang usapan dito is budget. Ang usapan dito ay pera ng taong bayan. National expenditure, and you're asking millions or billions of pesos, 2.037 in total billion pesos. Tapos ganun lang ang sasabihin mo? Politicizing? Wala pong namumulitika sa'yo. Wala silang tinungkol sa EJK. Wala silang tinungkol sa West Philippine Sea. Di ba? Hindi natin basahin tong article na ito kasi alam nyo naman na ang nangyari. Tayo nagbibigay tayo ng opinion at reaction. Tama si Hontiveros eh. I did not even talk about West Philippine Sea yet. Di ba? Tama naman siya. Hindi ko po pinag-usapan ng Pogo dito. Hindi ko naman pinag-usapan yung EJK ng tatay mo. Hindi ko naman pinasabi ditong napalpak ka as DepEd Secretary. Hindi po eh. Ang pinag-uusapan dito ay ang budget mo. Tama, mali. Kaya ang hirap umintindi. At ito yung sinasabi ko sa inyo, yung classic example lang ng immature na ang utak niya ay nasadlak doon sa high school days niya. Ang tanong niya pa nga eh, anong sabi niya? Ano sabi niya? Parang ganun nga, di ba? Yung nag-init ka bigla. Parang nag-PMS ka. Alam niyo yung PMS? Periodic Menstrual Syndrome. Meron siya. Tapos di ka pa nakikinig. Kaya ka nag-temper tantrum kasi hindi mo napakinggan yung question. You are not paying attention. Even yung mga kaalyado mong senador, walang nagsalita sa iyo eh. Kakampi mo eh. Di ba? Wala. Nandun si Jaime katabi ni Senator Grace po. Oh, wala. You are ill-mannered. Bastos. Rude sa English. Wala kang alam sabihin kundi ang linya mong politicizing, political harassment. Ganon. Budget hearing, political harassment. Para lang maawa sa'yo? Hindi. Hindi kinakailangang maawa sa'yo para lang maipasa ang budget mo. Hindi po yan. You're not in a school anymore. You're in a political arena where, alam mo na, yung mga vultures, mga buhaya, kakagating ka niyan. Hanggang sa tumiklop ka. Pero ang panlaban mo, political harassment.
Defend your budget properly. Pakita mo, itong hinihingi mong 2.037 is worth para sa mga proyekto mo. Ano ba ang proyekto mo dito? Ano ba sinasabi mo? Ang sabi niya dito, medical assistance to indigent and financially incapacitated. Programa na rin yan ng DOH. The assistance to individual in crisis situation. Programa na yan ng DSWD. Tapos, meron ka pa sa DOLE, Integrated Livelihood Program. Redundant lang. Inuulit mo lang yung programa na meron na sa iba't ibang departamento, kinopya mo lang, copycat ka pa. Para lang masabing may trabaho ka, magkaroon ka ng budget, tama, mali. Tapos mga kababayan, itong budget niya na yan, na 2.037, sabi diyan, meron na po ako nabasang ulat na it will be 1.14 million Filipinos will benefit for that. So, i-divide nyo yon 2.037 billion divide by 1.14 million Filipinos. So, approximately, mga 1,000 lang po. Sabi na natin, 2.037 billion divide by, sandali lang mga kababayan, pagbigyan nyo na, by 1.14 million. Magkano ang tatanggapin ng bawat ito? Makukuha, selected pa ito. Clusters lang ito. Grupo-grupo lang yan, mamimili sila. So, ang gagastusin niya is 1,786 kada pamilya o matutulungan niya. 1,786 pesos. Yun. Multiply nyo yan ng 1.14 million. 2.037 billion. Pero ang programa niya ay kinopya niya lang sa DSWD, sa DOLE, at sa DOH. Walang uniqueness. Kung ganun din ng laman pala, bakit hindi na lang i-distribute yung budget na yan dun sa mga karampatang ahensya na kung saan niya kinopya, kinapikat yung mga programa niya. Diba? Binago mo lang yung term but the function itself is the same. Yung goal is the same. Parang yung librong sinulat mo. 'Di ba? I-relate ninyo. Yung librong sinulat niya is just a copycat of those books na sinulat na pareho lang ang intensyon. Friendship and betrayal. Walang uniqueness. The only uniqueness is the delivery. Wala. So it's just redundant. Walang bagong essence. Wala kang bagong kapupulutang aral because you already read those kinds of books. Wala po. It is just another piece of trust na pagkakagastusan ng gobyerno ng 10 million pesos para sa librong basura. Sa librong kinapikat, kinapi lang, yung content, binago mo lang on your own words. Ano tawag mo doon? Hindi naman matatawag na plagiarism because it's word by word. Pero binago mo lang what you said, it's a copycat. Diba? Ganon din yun. Yung mga programa niya, it's just a copycat. Nangungopya ka lang. Gawaing high school. O di kaya better yet, sa college din. May mga classmate po akong ganyan. Yung classmate ko nga sa likuran ko na, ginaganon pa upuan ko, pasa mo blue book mo, pasa mo blue book mo. Ganon. Kopyangero ka lang. Wala kang originality because you lack this. Tapos nung natatanong ka lang, there's no sinister. The question is not even sinister. It's not even political. Ano po ba ang nilalaman ng libro ninyo? Bakit kailangang ponduhan ng 10 milyon? Bigla siya nagtantrum, nagkwento. Diba? Yun ang depensa mo. Kikwento mo, gusto mong siraan yung nagtatanong because, remember, sa simula pa lang, sinabi niya, I hate them. Sabi niya yan, di ba nung tinanong-tanong siya rin sa budget niya, I hate them. Ano sagot ni Risa Hontiveros? The feeling is mutual. Sara Duterte, O2 ka na, 0-2 ka na.
kay Hontiveros. Mag-antay ka pa pag dumating umakyat ka sa HOR. Nandoon ang Makabayan Black. They are waiting for you. Di ba? Kung baga sabi nila Makabayan Black, okay dude, you started it. 0-2 ka kay Hontiveros. Akala mo magbabow down sa'yo si Hontiveros? Sanay sa kalsada yan. Akala mo kaya mong benggahin si Hontiveros? Sumisigaw nga yan Makibaka. Baka mas haharap pa sa'yo yan sa baril. Hindi uurong sa bala ng baril yan. Ikaw, Duterte ka lang. Pangalan mo lang, kaya nagtapang-tapangan ka. Pero yung tapang-tapakan mo is a farce. It's a fake. Diba? Hindi mo pala kayang i-depend ng budget mo Di sana pinasagot mo na lang yung mga yusek-asek mo. Kaso ayaw niyang gawin kasi nung una niya, nabokya na siya Diba? Nilagay ko yan sa video ng ating isang content, yung video. Sabi, pinasasagot siya. Ano po ba yung programa ng BP for 6 years? Sabi niya, Your Honor, ASEC ganito ang sasagot. Sabi ni Hontiveros, Your Honor, madali lang naman ang question. Siguro kayang-kaya namang ilahad ng BP yan. Kung alam niya talaga. O ngayon, siguro sabi niya, hindi ka na makakaulit Hontiveros. Pero, ang simple nung tanong, ano po ba ang laman ng libro ninyo? Para saan po ba yun? Bakit kailangan pondohan ng 10 milyon? Biruin mo, nag-storytelling. Gusto niyang ilayo. Kala niya masisiraan niya si Hontiveros. Alam naman natin Kakainin lang ni Hontiveros yan. Hindi yan balat sibuyas na tulad mo. Diba sinoplak siya ni Grace po. Budget hearing po ito. Hindi po to Pero pinagsabihan din si Hontiveros. Tanggap nyo. Thank you, Your Honor. Tapos tinanong siya, ano po ba ang laman ng libro ninyo? About friendship. Sabi ni Hontiveros, ayun naman pala ba't di nyo na lang ang sinagot kaagad? Ano ang masakit na sinabi sa kanya? It's not all about you. Correct. It's about the budget that you are asking. Because it is people's money. Mind you, you are asking for billions of pesos on which part of those are for a redundant copycat program from the different agencies or department of the government. Wala Inulit mo lang. Ibig sabihin, magpapapogi ka lang. Ang depensa niya kasi po nung nangampanya siya, ito po yung ipinangako namin. Sige, ito pa rin mo. Pero, wag kang manggaya. Wag kang mangbraso. Diba? Ang magandang gawin mo na lang dyan, mag-endorse ka. Ito po, meron pong ganitong sa DSWD, sabihin nyo lang po, ini-endorse kayo ng OBP. Yun lang po. Diba? Biruin mo, 2.037 billion. Kanino mo ibibigay yan? Sa 1.14 million? Sa palagay mo? Palagay nyo mga kababayan, all over the Philippines yan? Baka nga sa Davao City lang yan Diba? Sa kanya, Davao City muna bago ang lahat. Yun lang yan. Walang namumulitika sa'yo. Ikaw lang ang namumulitika kasi linyahan nyo na yan Asawa mo, ini-echo ang iyong sinasabi. Political harassment, political attacks, politically motivated. Kuya mo, ganun din. Wala pare-pareho lang ng lintahan yon. Wala na po yun. Hindi na uubra. Kaya dito mga kababayan, 0-2 siya. Soplak siya. Butata siya kay Hontiveros na naman. Baka next year, ganun na naman yan. Pero magkikwento na naman siya. Wala Akala niya, even though she's a BP, kayang-kanya ng brasuhin. Hindi po. Ngayon, yung mag-a-approve sa budget nito, gago na lang kayo. Ibasura nyo yung 10 million. Don't give her that. No, don't give her that. Marami pang libro na mas maganda pa ang content at mensahe kaysa sa libro niyang si Kuwago at si kung sino man yun. Hindi. It's all about her. Yung libro na yun. Hindi pwede. Walang kapupulutang asal Yun na lang inasal niya Sinungaling siya, plastic siya, immature siya, butangera siya. Yun ang pinapakita niya dyan. Biruin nyo kung may nakapanood dyan na magulang sasabihin sa anak,
Huwag mong gayahin to. Hindi ito example ng isang vice presidente. Dapat ang vice presidente may humility. Marunong sumagot. Ito walang utak. Mayabang pa. Bengadora pa. Yun yan. Hindi siya example of good manners and right conduct. Diba? Kasi nasanay siya kung ano ang gusto niya, yun ang makukuha niya. Yan po yan, mga kababayan. O, diba? Disoplak ka. 0-2 ka. No? Wala. Butata. Pahiya, mga kababayan. Wala ring nagawa yung mga kakampi niya. Si Hontiveros ba naman kalabanin nyo? Sanay-sanay sa benggahan yan O eto pa, punta naman tayo dito kay Bato. Ito na naman si Bato, meron pala, no? Na naghihiring pala. Akala ko reply, hindi pala. Nako, ito po, GMA News, 2 article lang. Abalos, Kibuloy lawyer engaged in verbal spat at Senate probe. Kasi po, ito napanood ko Nagsasalita po si Secretary Abalos, nagbibigay ng kanyang statement tungkol yung paano po yung paglalarawan ng isang biktima. Ngayon, napikon po yung abogado ni Kibuloy, si Torion, no? Ano ang sabi ni Torion? Ito, sabi po dito, improper daw po yung ginagawa ni Secretary Abalos. Ano ang sabi ni ni Secretary Abalos? Kasi sabi that is improper, sabi ni Torion. Ano ang sabi ni Sec Abalos? You will have your time, Attorney Torion. This is part of the script of the Senate. Tama naman. Meron kang oras. Bibigyan ka ng oras. Bakit mo sinasagot? Ang tanong dyan, nung ikaw ang nagbibigay ng opening statement mo, binaraba kita? Diba? Si Bato, walang pakialam Pagdating sa COGIC, si Bato, open na open. Pero pagdating sa mga kapulisan, no? At kay Secretary Abalos, pinahihinto niya, gago. Diba? Ang ginawa lang ni Sec Abalos, nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ayan. Galit na galit Galit na galit po si Torion. Kasi nga, masakit Nadidinig nila yung mismong statement nung minor na biktima ni Kibuloy. Ayaw nilang tanggapin na yung kanilang propetang huwad, propeta ni Baal, akala nila ay anak ng Diyos. Yung hindi pala. Anak pala ni Baal. Kaya sabi ni Torion, immaterial. Hindi, ito akin to Oras ko to Diba? Diba? Ang tindi, mga kababayan, kung paano po nasasaktan yung mga COGIC dito. Ang tanong dito, bakit kasi hindi nyo ilabas si Kibuloy? Bakit kayong humaharap dito? At ikaw ba to? What's the essence of you having this hearing? Sa overkill? Ano matapatunayan mo? Nakita mo naman paano binalaura yung mga kapulisan nung una mong hearing, yung winater cannon. Pinagsasaktan yung mga pulis. Sila ang nauna. Yung mga COGIC ang naunang manakit sa pulis. Pero ikaw, umulit ka pa. Walang kwenta, hearing mo ba to? Imbis na maging, yung magkaroon pa na lalo ng, yung ma-uplift yung spirit ng mga pulis, dinidebase ni Bato using COGIC. Tama po si Romeo Acop, si Congressman Romeo Acop. Isa kang lapdog ng Duterte. Ikaw yung opportunistic. Ikaw yung unprincipled. K9 ka. Bakit kinakailangan pa bigyan ng pagkakauton itong COGIC na to? Depensa nila yung pagtatago nila kay Kibuloy. Hindi mo inaalintana yung mga biktima? Diba? Dahil lang sa overkill, nagreklamo sila dahil sinabi ni Digong na overkill. Yun lang, magpapasenate hearing ka. You are just wasting millions of pesos of taxpayers' money. Useless Bakit bibigyan mo ng audience ang COGIC? They are harboring a criminal. They are aiding and abetting a wanted fugitive. Diba?
O ba't ko nasabing wanted? Sabi ng korte. Naka-poster pa, wanted. O, di ba? Bakit bibigyan natin ng oras itong mga to? They are defiant. Gina-justify lang nila yung ginagawa nila. Tanga ka ba to? Meaning you are also aiding and abetting them? You are using your position in the Senate? Ginagamit mo ang oras at pera ng taong bayan dahil sa walang kakwenta-kwentang overkill na sila mismo ang nagsabi? Dahil ba sa dikta ng amo mong si Digong? Dahil tagahimod ka ng puwet ni Digong? Yung ba yun? O, akala naman nila, mapapalagan nila si Abalos. Akala nila mababraso nila. Abogado din yan, si Secretary Abalos. Tama lang yung ginawa niya. Di ba? May arrest warrant si Kibuloy. Ikaw, Atty. Torion, ilabas mo daw si Kibuloy. Imposible namang hindi mo rin alam kung nasaan si Kibuloy. Dapat nga, imbestigahan ka eh. Dapat separate investigating ito at hindi si Bato. Kasi Bato, may bias ka na. Masyado kang partial. Wala kang, hindi ka impartial. Partial ka eh. Kasi alam naman na attack dog ka ni Dutae at Kibuloy. Dapat hindi ikaw ang nagsi-Senate hearing dyan. Di ba? Hindi eh. Talo po ang kapulisan dyan, talo ang DILG dyan kasi yung mismong chairman ay hindi patas. Nahalata po talaga na ikaw ay protector lang ni Dutae at ni Kibuloy. Kasi malaki ang pakinabang mo. Ikaw ang opportunistic, ikaw ang unprincipled. Bato, pasensya ka. Halatang halata ka po. Akala man nila mababraso nila si Secretary Abalos. No, alam niya batas eh, 'di ba? Nakakahiya ka. Pareho kayo ni Tamilmil. Magkakasing uri nga kayo, birds of the same feather talaga kayo. 'Di ba? O kayo po mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa dalawang bugok na 'yan ng mga Dutae, no? Akala nung isa mababraso niya si Hontiveros, nagkamali. Spoiled brat eh, immature. Ito namang isa, no? Halatang partial. Halatang may kinakampihan. Okay? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.